Dami ko na palang uploads, no? 275. And then, yung subscribers, uy, 3.26 thousand na pala. So, ayun, thank you. Thank you to my 3.26 thousand subscribers. Meron na pala akong 275 na uploads. Ayan. Dami na pala. Alam niyo, may naisip ako. Since na hindi ko na matandaan kung ilan na lang yung natirang 3x6 nylon Philippine flags ko, why not na bilangin natin ano? Kasi from September, meron na akong mga dinidispose. So, meron na akong binigay na mga 3x6 nylons sa schools. Hindi ko na alam kung ilan na lang yung natirang 3x6 nylons ko. Ayan. Sige, samahan nyo ako, bilangin natin. So, start tayo. So, anyway, pagpasensyahan nyo na muna yung boses ko kasi alam nyo naman, nakikiuso tayo sa sipon ngayon. But anyway, eto na. Ito yung first na bubuksan natin. Ito, nabili ko siya sa National Bookstore. Ito rin sobrang mahal lang, 719 pesos. Tapos, base dito, ayan. Yung kanyang manufacturer is Banabon Enterprises. Actually, nakita ko yung kanilang parang social media account sa TikTok. Parang sa TikTok shop meron sila. Parang nasa North. I don't know, hindi ko lang sure kung sa Ilocos or anywhere sa North. Basta nasa Norte yung kanilang manufacturer. Sa Banglayo. Buksan natin. Buksan natin to. Uy. Ang ganda ng kanilang tahi dito sa edge. Tatlo. Pagdating naman dito sa kanilang header. Sakto lang. Hindi na masyadong manipis. Hindi rin siya makapal. Pero dito sa dulo, sa may edge, ayan. Kung nasaan yung grommet, medyo makapal. Meron silang nilagay na parang lining sa loob. Tapos, ito. Kita nyo yung tahi. Yung parang nag-EX dito. Ayan, matibay. Tapos yung grommet, ayan. Matibay din. Makapal yung grommet niya. Yung star, parang global din. Ano. Ayan, yung sun niya, ayan. Okay naman. Okay naman siya. Kaso medyo mahal kasi nasa National Bookstore. So, 719 pesos. Ayan. So, ito naman next from Flag Republic sa Shopee or sa Lazada. Pero pag yung sa physical store nila, I think yung pangalan is Apex. Yung tela nito medyo matigas. Ayan. Parang maingay. Pero maganda yung tahi niya. Malinis, pulido. Buksan natin. So, isa sa mga nagustuhan ko sa Flag Republic, almost perfect yung kanyang design ng sun, yung angle ng rays, yung length, at saka yung kanyang diameter. Kung i-base mo sa specifications ng Flag and Heraldic Code of the Philippines, yan. Almost perfect siya. Tapos yung star niya, ganda ng tahi nila, oh. Ganda ng pagka-zigzag. Ayan. Tapos yung header naman, matibay. Malinis yung pagkatahi. Ayan. Tapos yung grommet niya, makapal. Matagal tong masira. Tapos hindi siya kinakalawang kahit matagal na. So, good quality. Medyo maingay lang yung tela niya, yung nylon niya. Medyo makapal siya, tsaka medyo matigas. Next is, meron akong dalawang JPE or John Patrick Enterprise. Dalawa itong nabili ko. Last year lang, 2024. JPE. Yung shade ng blue niya, medyo lighter siya. So, I think ito yata yung correct na specifications ng Royal Blue or
Masyadong light lang siya. Yun lang. Tapos yung header niya medyo malapad ng konti. Meron din siyang X dito, yung parang tahi dito. Medyo manipis ng konti yung kanyang grommet, tapos medyo malayo sa edge, ano. Yun lang yung napansin ko. So dalawa itong nabili ko. Actually yung isa, eto, medyo matatanggal na yung grommet niya. Yung isa naman, eto, natanggal na yung grommet nito eh. Ayan. So pinalitan ko na lang yung grommet niya kasi natanggal na siya. Ayan. So bago tong grommet niya, diba? Hindi siya pantay. Kita ba? Ayan. Same din ng nung una. Sa natin. Pero ito, siya eh. Feeling ko, naka-design to for vertical display kasi andito yung niya, pang vertical display siya. Tapos yung tahi niya, dito. So, pang vertical display ito. So, ito yung 3x6 nylon. Manufactured by JPE or John Patrick Enterprise. So, next naman is yung global. So, ilan na pa yung global ko? Actually, konti na lang to kasi meron akong binigay na dalawang global sa school last September, tapos si ibang branch meron din. So 1 2 3 4 5 6. So 6 na lang yung global natin. Yung global ko pala, sa akin pala to. Ayan. So may kwento to. Eto, yung kwento nito, ayan. Ito yung kwento nito. Ito yung pinakaunang nabili kong 3x6 nylon from Global. Way back 2022. Wala siyang label. Yung parang line. Wala. Ito, diretso lang siya. Tapos yung shade ng blue, I think ito yung tamang shade ng royal blue. Kasi lighter siya. Based dun sa specifications. So, swerte ko, nakaabot ako ng ganitong shade. Siguro last na batch nito siguro. Swerte ko, nakaabot ako nito. 2022 to, August. So, ito yung pinaka first na 3x6 nylon from Global. So, ito naman, ayan. Ba't naka-plastic ito? Kasi ito yung dinala kong flag sa Japan last 2023. So, ito pala yung official na parang plastic bag ng Global na yan. So, pansin nyo diba, yung blue niya medyo darker na. Buksan natin. Ayan, so meron na siyang label or etiketa. Ayan. So, same pa rin, wala siyang, yung dugtong, yung dito, wala. Ayan. So, yan lang yung kwento nito. Bakit nakalagay siya sa plastic? Kasi ito sa mga special na Philippine flag ko, kasi ito yung dinala ko sa Japan noong 2023. Okay, next naman, tingnan natin. So may label na siya. Ayan, same pa rin. Same dun sa pangalawa, dun sa naka-plastic kanina. Same pa rin sila. Ito yung pangatlo. Next naman, ito yung pang-apat. Same pa rin. Sorry. May etiketa or label. Based dun sa napanood ko na isang video ng isang flag collector din. Yung kanilang label ngayon is hindi na siya Global. Flag of all nations na. Ayan. Ito na yung pang-apat. Panlima. Ayun. May label. So, meron na siyang ganito. Sabi ko, yung parang line pa rin, maliban sa merong dugtong yung white, same pa rin yung label niya, yung grommet niya, yung header niya, yung shade ng blue, same pa rin. So ito yung pang-anim.
Ayan din. So, meron siyang parang line tahe. Ayan. So, ayun. Same pa rin. Ito yung pang-anim na 3x6 nylon from Global. So, after ng Global, punta tayo sa Atlas ngayon. Itong dalawang to, ito yung pinaka-first na nabili kong 3x6 nylon sa Atlas way back 2021. At the same time, sila din yung pinakaunang accredited Philippine flags ko. Papapansin nyo guys, yung kanyang grommet, hindi na ganito yun eh. Actually, natanggal na yung grommet niya. Kasi yung original grommet nito, maliit. Parang unang grommet sa cotton ko na Atlas din. Hindi na ito yung original grommet niya. At least silang dalawa. So, eto. Lahat ng Atlas na flags na meron ako, merong tahi. Ito. Parang line. Same din. Ayan, pinalitan ko na rin yung kanyang grommet kasi natanggal na din to. So, sabay ko silang nabili way back 2021. Ito yung pangatlo. Wala siyang label, walang etiketa. Ito yata yung pangatlong nabili ko. So, same yung mga design. Parehas lang yung design nila. Pero medyo maputi siya, ano. Ayan, oh. Medyo matingkad yung white field niya. So, hindi ko na ano yung details, ha. Kasi parehas lang naman. So, itong pang-apat. So, same pa rin. Hindi ko nabubuklatin guys Parehas lang naman eh. Ito yung pang-5. Ito pala yung laging kong ginagamit. Yung display ko sa flagpole. Kaya medyo nagka-rust na yung kanyang grommet. Ito yung laging ginagamit sa flagpole. Ito siya. Pang-5. Tama ba? Pang-5. 1, 2, 3. Tama. Ito yung pang-5. So, eto naman yung pang-6. Ayan. Same pa rin. Pang-6 to. Tapos, ito yung pang-7. Pang-7. Ayan. Ito yung pang-8. Pang-8. Ito yung medyo weird kasi mukhang naiiba yung kanilang shade ng sun at saka stars niya. Ayan. Nabili ko ito last June 2024. So parang naiba. Kasi medyo dark yung yellow tapos yung rays ng sun, parang compare mo sa mga lumang gawa nila. Ayan. Diba? Compare natin. Kita nyo yung difference. Diba? May pagkaiba, diba? Maliban sa shade, tapos dito, diba? Ito maliit siya eh. Baka sa template siguro, not sure. So actually dalawa tong ganitong style na nabili ko. So ito yung pang-8. So same sila ng design ng pang-7. Ito yung shade ng star at saka yung sun. Same sila. Hindi ko na siya bubuklatin. Ayan. So same sila. Kasi makasabay ko silang binili nung June 2024. Yung black natin sa kanyang tupi. Ito kasi yung fold pag binili mo sa store eh. Pag binili mo sa manufacturers, ganito yung pagka-fold. So ito yung pang-9. Ito yung recent na nabili ko. So bumalik yung design niya sa lumang shade ng yellow. Yung pinagkaiba niya is yung grommet niya. Although same yung
parang materials pero lumiit siya. So ayun, eto pala by the way. Hindi pala to pang 9, so pang 10 na pala ito. Siguro nagkamali lang ako sa bilang ko dito kanina. Medyo naguluhan na ako. So ito yung pang 10. And then ito yung pang 11. So same sila ng pang 10 kasi sabay ko silang binili. So same yung shade, ayun, bumalik sa dating design, tapos yung grommet maliit. So ayun, eto. Buklatin ko pa ba? Wag na. Ayun. Ito na lang. Sige na nga. Ayun. Same sila. Balik ko na lang. As what I've said kanina, ito yung fold pag bumili ka sa manufacturer mismo. Kasi may nag-comment dati na ba't hindi ito naka-triangle. So ito na lahat yung Atlas 3x6 nylon ko. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So 11 lahat yung 3x6 nylon ko from Atlas Superflex. So next naman is yung NIFH or New International Flag House. So ito yung pinakaunang nabili ko, yung pinaka first. Siguro mga nasa ano yun, May 2022. Yung pinakaunang nabili ko, yung pinaka OG. Ayan. Pinaka first. And ito yung pinaka first na flag store na napuntahan ko. So lahat ng gawa ng NIFH na meron ako, lahat merong line. Parang Atlas din. Tapos lahat nito merong label or etiketa. Yung naging problema ko lang nito, ito yung grommet niya, 5 days pa lang after kong nanabili. Hindi pa nga ito nagagamit. Natanggal na yung grommet niya dito. So ginlagyan ko ng mighty band. Ayan. Ayan. Medyo manipis kasi. Kaya madaling matanggal. Ayan lang. So yan yung kwento nito. Ng pinakaunang 3x6 nylon ko from NIFH. So ito yung pangalawa. Same pa rin ang design. Ayan. Same pa rin. Actually walang pinagbago eh. Lahat ng design ng 3x6 nylon ko from NIFH, same lahat. Pati yung grommet, ayan. Pati yung shade ng blue. Yun, para-parehas lang. Uniform lahat ng gawa nila. So ito yung pangalawa. Pangalawang 3x6 nylon ko from NIFH. Ito yung pangatlo. May pinagkaiba ba? Wala. So same pa rin sa pangatlo. Wala ka na buklatin. Ganun pa rin. Pangatlo. Pang-apat. Ayan. Para-parehas yung design nila at saka yung pagkagawa nila. At saka malinis Ganda ng pagkatahi nila Malinis. Pulido. Ito yung pinaka last, yung pang-5. Ayun. Wag ko nang buklatin Ganun din naman para-parehas na naman sila. 1 2 3 4 and then 5. So 5. So 5 na lang yung nandito kasi marami akong binigyan. Actually sa mga flag collectors, sa mga kasama ko sa GC, marami na ako nabigyan sobrang dami na. So ayan, sobrang happy ko kasi nakatulong ako, nakapagbigay ako. And ganun din sa mga schools na binibigyan ko ng flags every year. Ayan, so ito na lang sila lahat. So okay.
Total, meron akong 5 na NIFH, 11 na Atlas, 6 na Global, 2 JPE, isang Flag Republic at saka isang Danabon. So eto na sila lahat. Kaya na lang magbilang. Ayan, bilangan nyo na lang kung ilan lahat. Ayun, so anyway, thank you for always watching my videos. And pasensya na kasi medyo sinisipon ako, so hindi maganda yung boses natin ngayon, medyo malat. Ayan, ayun lang. Sana next year or this year madagdagan pa to. So ayan, not sure kung bibili pa ako ng 3x6. And nung binili ko kasi yung unang 3x6 ko way back 2021, nasa 250 lang siya per pieces. Tapos naging 275, 280, 300. Siguro ngayon baka mahal na, 350 na siguro. Ayan, so mag-isipan ko kung magdadagdag pa ba ako or hindi na, or okay na ako nito. Once again, thank you for watching, and thank you for always supporting me. Thank you. Bye. God bless.